Sa araw ng kanyang ika-18 kaarawan, nagpa siya ang dalagita na ipa-freeze ang kanyang sarili sa loob ng 30 taon. Binigay sa kanya ng doktor ang isang death certificate. Sinabi nitong pagkalipas ng 7 araw, tuluyan na siyang mawawala sa mundong ito. Ngunit nang pirmahan at ibigay ng dalagita ang dokumento sa doktor. Nang makita ng doktor ang pangalan, doon lang niya nalaman ang pagkakakilanlan ng dalagita, Lu Mingyu. Ang dalagita pala ay anak ng may-ari ng organisasyon na nagsasagawa ng cryogenics experiment. Ngunit kapag napirmahan na ang kasunduan, hindi na ito mababawi, kailangan lang maghintay ang dalagita ng 30 taon para makalaya. Ang dalagita pala ay ampon sa pamilya Lu, at mayroon siyang 3 mapagmahal na nakatatandang kapatid na lalaki. Mayroon din siyang napakabait na mga magulang, ngunit ng araw na ito, pagkatapos bawiin ng kanyang mga ampon na magulang ang kanilang tunay na anak. Nagsimulang lumayo ang puso ng buong pamilya na wala rin ang lahat ng pagmamahal sa dalagita sa isang iglap. At ang dalagitang ayaw makipagkumpetensya sa kanyang kapatid. Gustong makisama ng maayos sa kanyang kapatid, ngunit inisnab siya ni Zin Jinyo at sinabing sagabal siya. Nagpanggap pa itong nahulog mula sa itaas para palayasin ang dalagita sa pamilya Lu. Nang makita ng buong pamilya na nahulog si Zin Jinyo, hindi na sila nakinig sa paliwanag ng dalagita. Direkta na nila itong sinaktan. Si Xingchen ang tunay kong anak. Ang masamang babae, nang ahas siyang saktan siya. Maging ang 3 nakatatandang kapatid ay nag-isip na hindi na dapat nila itong dinala sa bahay noon pa man. Agad na naduraj ang puso ng dalagita. Ang totoo pala, sa loob ng maraming taon, siya ay pamalit lang sa mapanlinlang na babae. Dahil nakabalik na ang tunay na anak, naisip ng dalagita na wala na siyang silbi pa, nalaman niyang ang kanyang panganay na kapatid ay hindi pa rin nakakahanap ng volunteer para sa 30-year cryogenics program. Dahil sa labis na kalungkutan, pumunta siya sa laboratorio ng kanyang panganay na kapatid at nagpa siya na maging volunteer. Ito ang death certificate. Mula ngayon, wala nang Lu Mingyu. Ang iyong impormasyon ay mananatiling confidential. Kasama na rito si Boss Lu at ang iyong pamilya. Pagkalipas ng 3 araw, tuluyan nang mawawala ang dalagita sa mundong ito. Ngunit habang pauwi ang dalagita, biglang umatake ang kanyang congenital hypoglycemia. At ang pangyayaring ito ay nakita mismo ng 3 nakatatandang kapatid na lalaki na naghatid kay Zin Jinyo sa ospital para magpa-check up. Nang akmang bababa ang panganay na kapatid para alalahanin ang dalagita, pinigilan siya ni Zin Jinyo at nagsinungaling na inatake siya ng kanyang sakit sa puso. Agad na naisip ng pangatlong kapatid na nagpapanggap lang ang dalagita, ang layunin nito ay pigilan si Zin Jinyo na magpatingin sa doktor. Kaya binaban niya ang bintana ng kotse at masamang sinabi, "Kuya, hindi ka pa ba tapos magdrama? Umalis ka dyan at magpanggap kang patay." Hindi mo sukat akalain na ang pangatlong kapatid na dating nagtatanggol sa kanya ng buong puso ay pagsasalitaan siya ng masama ngayon. Kahit tuluyan akong mawala sa mundong ito, siguro wala rin kayong pakialam, hindi ba? Mabuti na rin hinihiling ko na maging masaya kayo magpakailanman. At sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ng dalagita at nawalan siya ng malay sa kanyang panaginip. Napanaginipan niyang dumating ang 3 nakatatandang kapatid sa ospital para bisitahin siya, puno ng pag-aalala at pagmamalasakit ang kanilang mga mukha. Nang siya'y maantig, biglang nagising ang kanyang panaginip. Doon lang niya natanto na ang lahat ay isang ilusyon. Ang totoo pala, natagpuan siya ng kasambahay habang namamalengke ito. Kaya dinala siya nito sa ospital. Mahigit 10 taon na ang hypoglycemia mo. Bakit hindi mo sinabi sa mga nakababata mong kapatid? Dati, ayaw ko lang silang mag-alala. Ngayon, Laulu, bilisan mo, nandito na siya. Mama, Papa. Mali ang pinuntahan nyo, nasa kabilang kwarto ang Xingqiu. Ano na naman ang nangyari sa iyo? Sige na, huwag na tayong magtagal dito. Naghihintay na sa atin si Xingqiu. Habang pinagmamasdan ng papalayo nilang mga magulang, hindi na napigilan ng dalagita ang kanyang luha. Hindi niya akalain na sa pagkakataong ito, sinadya pa rin ni Zin Jinyo na padalhan siya ng isang link. Pagbukas niya, ito pala ang livestream record ni Zin Jinyo sa ospital, isang masayang araw. Kahit may sakit ako ngayon, nandito ang pamilya ko sa tabi ko. Nang makita ito ng dalagita, pinilit niyang magpigil, ngunit hindi niya akalain na pagka-uwi niya mula sa ospital, natagpuan niyang inagaw ni Zin Jinyo ang kanyang kwarto. Nasa labas lang si Xingchen mag-isa. Maraming taon siyang nagtiis. Isang kwarto lang naman ito. Hayaan na natin siya.
Sige, tutal, ilang araw na lang din naman ako titira sa bahay na ito. Akala niya, makakapagpahinga na siya ng payapa sa natitirang araw niya sa madilim at masikip na storage room, ngunit hindi niya akalain na papatayin ni Zinginyo ang pusa na bigay sa kanya ng kanyang pangatlong kapatid. Kaawa-awang tao, huwag ka ng malungkot, bigay ko ito sa iyo. Hindi masaya. Ikaw pala, Xiao Xiaotuan. Papatayin kita. Baliw na si Hong Mingayo. Kuya, siya ang pumatay kay Xiaotuan. Wala akong kapatid na babae. Bakit mo ako pinagbibintangan? Ikaw mismo ang hindi nag-ingat sa pusa. Sinisisi mo pa ang iba nang marinig ng dalagita ang mga salita ng kanyang kapatid na puno ng paninisi. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa nang maisip niyang bukas ay tuluyan na siyang makakaalis sa bahay na ito. Pa siya ang dalagita na huwag nang magreklamo. Hindi nagtagal, dumating na ang huling araw, ang araw na balak umalis ng dalagita, nagpa siya ang panganay na kapatid. Napalitan ng pangalan ng sleep program at gawin itong pangalan ni Xingchen. At ngayon ang mismong araw ng kanilang sleep program victory banquet, dahil ang program na ito mula simula hanggang ngayon ay walang gustong maging volunteer ngayon na may gustong maging volunteer. Nagpa siya silang magdiwang ng husto. Ang pangalawa mong kapatid ay talagang bulag, bakit parang si Jipang din siya? Siyempre bulag siya. Pangalawang kapatid, narito ang inihaw kong karne para sa iyo, kain ka na. Talagang kaya mo yan. Kapatid mo yan. Kapatid. Pangalawang kapatid. Pangalawang kapatid. Bunso, bakit mo sinadyang itulak ang pangalawang kapatid? Xiaoyu, ang pangalawang kapatid mo hindi ko sinasadya, nakita kong muntik ka nang mahulog sa grill. Nagsisinungaling ka, nakita naming lahat. Hindi naman siguro namin sinasadyang pagbintangan ka. Oo, nakita naming lahat. Ikaw ang tumulak sa ikalawang anak. Tama na, Xiaoyu, ngayon ang masayang araw ng pamilya Lu, hindi nakita pagagalitan tungkol dito. Pangalawang kapatid. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung may grill talaga sa harap kanina, bakit hindi ako binalaan ni Xingchen? At saka, paano mo ako may iligtas nang hindi mo iniisip ang sarili mong buhay? Hindi. Ace, okay ka lang. Bunso, okay lang ako, saan na ba ako napunta? Sa susunod, kung may panganib, huwag ka nang sumugod. Protektahan mo muna ang sarili mo. Kahit gaano pa kadelikado, palagi akong tatayo sa harap ng pangalawang kapatid. Pero hindi na sa susunod. Inaatake na naman ng hypoglycemia ko gamot, Xiaoyu. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Huwag ka nang magpanggap. Pagkatapos ng araw na ito, makakakita na ang pangalawang kapatid ko pagkatapos ng corneal transplant operation, wala nang saysay ang mga maliit mong pakana. Ruomingyo, sisiguraduhin kong mapapalayas kita sa pamilya Luo. Shicheng, Yang Yuxuan. Baliw ka na ba? Naniniwala ka ba sa kapalaran? Dumingyo. Dahil sa pagmamahal namin sa iyo, lalo kang naging walang respeto. Sige na nga, wala na akong lakas para magpaliwanag sa inyo. Kailangan ko nang uminom ng gamot. Huwag ka nang magpanggap, anong sakit mo ba? Si Xingchen ang dapat nating alalahanin ngayon. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo kay Xingchen. Huwag ka nang magpaawa dyan, humingi ka na ng tawad, okay lang ako. Ako ang nakasakit sa kapatid ko, hihingi ako ng tawad sa kanya. Ano bang kinalaman mo dito? Siya ang dapat humingi ng tawad. Gamot. Kuya, pangatlong kapatid. Parang may hindi tama kay Xiaoyu. Maliit na Xiaoyu. Anong sakit mo? Bakit hindi namin alam? Ate. Kaninang hindi tama ang ate. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ano ang balak mo? Sabi ko na. Palalayasin kita sa pamilyang Lu. Oh, tama pala. Hindi mo alam, di ba? Yung pusa mo. Sobrang malupit ang pagkamatay. Lu Xingchen, sinaktan kita.
Xing Chen. Xing Chen. Nagsimba ng tao. Sinasaktan si Luna ng kapatid niya, si Mingyu. Xing Chen. Bigyan mo akong lumabas, kapatid. Lu Xing Chen. Bakit mo pa kailangan gawin yan? Kahit na hindi mo ito gawin, sila ay walang kondisyong susuporta sa'yo. Balong, bakit ka pa nandito at nagugulo? Kapatid mo siya, ha? Bakit ko pinabayaan ang isang ganitong kapahamakan? Ano bang ginawa namin sa'yo? Para ganyan ang ganting aksyon mo sa amin. Talagang pinagsisihan ko na dinala kita sa puok ng mga Lu. Dahil dito nangyari ang lahat ng ito. Wala akong ginawa. Sige na. Basta kahit anong sabihin ko, hindi ninyo rin ako paniniwalaan. Lu Mingyu. Sa mga nakaraang taon, ibinigay namin ang lahat sa iyo. Ngunit ginawa mong biro ito. Sobrang nabigo ako. Kapatid. Hoy, hindi pamilyar na puting mata ng lobo. Ngayon, kami ng pamilya Lu ay maghihiwalay na sa iyo. Tatay. Si Xiaoyu ay sa kabila ng lahat, ating kapatid. Kailangan lang niyang humingi ng tawad kay Xing Chen. Oo nga, tatay. Sige. Hindi ko din ito sisiguraduhan sa kapatid ko. Sumang-ayon ako na tayo'y magkakatitirikan. Sang-ayon ako sa pagputol ng ugnayan. Mula sa simula ay mali na talaga ito. Mula sa simula, ito ay isang pagkakamali. Ngayon na, lahat ay dapat bumalik sa tamang landas. Si Xiaoyu. Huwag kang padalos-dalos. Maging maunawain ka. Okay ba? Gusto mo bang umalis sa pamilya ng Lu? Umalis sa amin. Kung ayaw mo nang maging bahagi ng pamilya ng Lu, huwag ka nang bumalik kailanman. Si Sange. Sige na. Tama na yon. Maraming salamat po. Paalam na. Narito pala ang kaarawan ko. At din ang araw. Kung magwawakas ang lahat. Tama bang hindi na natin suportahan ang kapatid natin? Sila lang talaga siyang kahalili natin ng mga kaibigan. Pagkatapos niyang seryosohin ang lahat, sana'y bumalik siya. Papa. Ngunit sinabi mo na yung ang pagkawala ng relasyon. Hindi ba masasaktan si Xiaoyu? Siya nga namang noong ninindig ko lang. Xiaoyu. Siguro hindi siya mag-aalala sa akin. Ginoong L, pwede pa bang gawin ang pamilya na larawan? Binibini. Naghintay na ako sa iyo ng matagal. Pumasok ka. Ninang. Ngayon ay ikabirheng araw mo. Gagawa ako ng abulang pangbuhay para sa'yo. Mayroon pa ring tao na nandyan na nasa kaalaman. Salamat, tita yon. Lu Mingyu. Maligayang kaarawan sa ika-18 na taon, Ninang. Tita yun. Sa mga taong ito, salamat po sa iyong pag-aalaga. Pumunta ka lang dito. Tita yun. Ito ang lahat ng ligtas ko sa mga taong ito. Ikaw ang kumakapit. Hindi ko kaya i-claim iyon. Tita Clown. Kumuha at tingnan. Magbuo ng magandang buhay. Ginang. Walang tao na dumadaloy sa maliliit na kwarto na ito. Ito na ang ating lihim na base. Anong gamit ni Kuya sa kahon na ito? Para ito sa butas ng puno. Bunso, laging nandyan si Kuya sa likod mo. Naniniwala at sumusuporta sa iyo. Lu Mingyu. Sa mga nakaraang taon, ibinigay namin ang iyong pabor. Muntingin mo ang mga ito bilang biro. Nagpapabigay talaga kang disappointment, Kuya. Bunso, salamat sa pagdating sa pamilya ng Lan, at sa pagiging mata ko. Sa pamamagitan ng iyong pagdating, hindi na ito itim ang mundo ko. Lu Mingyu. Makikita ko na ito sa hinaharap. Huwag mo nang sabihin na gusto mong maging mata ko, ang pangungiting ito. Bunso, ikaw ang aming pinakamamahal na prinsesa. Anong gusto mo? Bibigyan ka ni Sange. Ngayong nasa bahay na ito, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Talagang mainggitin at sakin. Akala ko ang mga pangakong ito, ako lang ang nakakaalala.
Walang sino man ang makakaalala nito. Hayaan mo ako. At ang ating nakaraan ay ilibing na dito. Dahil ito ay isang family portrait, hintayin natin si Xiaoyu na bumalik para sabay tayong magpicture. Ako ang tunay ninyong kapatid na babae. Tayo ay isang pamilya. Bakit natin siya hihintayin? Xing Chen. Bakit parang naging matigas ka na rin? Ikaw at si Xiaoyu ay mga tao ng pamilya Lu. Nasa labas ka mag-isa sa loob ng 16 na taon. Dahil sa ating pagkukulang, mas pinapaboran ka namin ng kaunti. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi namin mahal si Xiaoyu. Alam ko. Mas mabuting maghintay na bumalik si Xiaoyu para sabay tayong kumuha ng litrato. Dumating siya sa bahay namin noong siya ay 6 na taong gulang. Ganon din ako. Nakita kong lumaki siya mula sa bata. Naalala ko si Xiaoyu. Lagi niyang gustong kumuha ng pamilya litrato. Ngunit palaging hindi kumpleto ang tao. Sa isang kisap mata, 12 taon ang lumipas. Ay tama. Anong petsa na ngayon? Ika-14 ng Pebrero. Araw ng mga puso ngayon. Mali. Ngayon ay kaarawan ng nakababatang kapatid na babae. 18 taong gulang na siya. Ang sakit. Paano kami nakalimutan ang ginhawa ng ganitong malaking pagdiriwang? Tunay kasing ganyan lang kami niya. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan ko siyang hanapin. Kuya Bila. Papa. Scar, congratulations. Mula ngayon, ikaw na ang nag-iisang prinsesa ng Lu pamilya. Nahihirapan akong makapasok sa Lu pamilya. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Dapat nilang malaman na ang ampon ay tunay na anak, at ikaw ang pumalit. Huwag kang magsisi sa kamatayan. Anong silbi niyan? Nasaktan na nila ang kanyang puso. Maaari bang muling magtagumpay ang sirang salamin? Saan naman siya pupunta ng ganitong oras? Bunso. Tara na, kuya. Ganyan na lang ba ang gusto mong iwan ng pamilya Lu? Iwanan kami. Kung ayaw mo nang maging parte ng pamilya Lu, huwag ka nang bumalik kailanman. Nais ko sa inyo ng isang maliwanag na kinabukasan. Hindi na ako gagawa ng hamog sa bubong. 12 taon ng pagtulong sa hirap. 12 taon ng pagkakaibigan. Hanggang dito. Wala na tayong utang sa isa't isa. Tita yun. Aba, binata, Ginoo, hindi ka ba sinimulan mo ang kwarto? Bakit patuloy pa ring bawal ang ilaw? Alam mo ba, ang batang babae ay takot sa dilim. Ngayon ay hindi na ang batang babae ang takot sa dilim. Nangangarap ka, ang batang babae ay kailangan ng ilaw para matulog sa gabi. Paano kaya hindi matatakot sa dilim-diliman? Hindi takot ang kaka, may kaka ako. Sa susunod, magiging kasama kita palaging. Sisigurado kong susuportahan kita. Ako ang kaka na takot. Kailan ba magbabalik ang kuryente? Huwag kang matakot, Xiaoyu. Palagi naming itataas ang ilaw para sa'yo. Tita yun. Ano bang nangyayari dito, simula nung huli? Lumabas ang dalaga mula sa imbakan. Hindi na siya natatakot sa dilim. Imbakan. Dumating ang mga bituin kasama ka para kumuha ng bagay. Bakit mo siya isinara sa storage room? Inapektuhan mo siya at nagkasakit siya. Wala akong ginawa, nag-aakusa ka pa. Mag-isip ka ng mabuti dito. Subukan mong maranasan ang pakiramdam ng nakasara sa isang maliit na madilim na silid. Umalis na. Papa. Nanay. Kuya. Kuya. Hindi ninyo akong ilalabas dito. Takot ako. Iniwan akong babae sa labas. 24 na oras. Halos nawala na ang buhay. Ano ang halaga ng itim? Noong panahong iyon, nais ko lang siyang bigyan ng aral. Hindi ko akalaing seryoso ito. Noong panahon na iyon, dinala namin si Xiaoyu pabalik. Nangangako kaming ituturing siyang sariling anak. Kami lang kaya kami nagdudugtong ng pagdiriwang ng tagumpay. Ganun pa ang sinabi namin tungkol sa kanya. Ang telepono ni Baby hindi kailanman sumisigaw. Sa Maynila siya maliban sa amin. Walang ibang pamilya o kaibigan na kilala. Aling Lau. Narito ba si Baby? Kadalasang may bagay siyang sinasabi sa akin. Umalis na ang dalaga. Nagpapanggap kayo na ganito. Para kanino? Sabi ng dalaga, kailangan niya ng katahimikan para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Hindi pwede. Pupuntahan ko siya ngayon. Sasama ako. Ayaw ng dalaga na may mga abala sa kanya. Kung talagang may malasakit kayo. 3 araw mula ngayon, ay magdaos kayo ng isang adult ceremony para sa dalaga. Kapag siya ay bumalik at makita ito,
Tiyak na magiging masaya siya. Dapat itong paglandaan ng mabuti. Tayo. May utang akong paghingi ng tawad sa nakababatang kapatid. Sa pagkakataong ito, gagawin ko. Pinakamasayang prinsesa sa buong mundo ang nakababatang kapatid. Kaya't hintayin natin ang nakababatang kapatid na bumalik. Sa loob ng 2 taon, palagi siyang naghintay na tumingin kayo sa kanya. Sa pagkakataong ito, taste rin ninyo ng paghintay. Ang batang babae na to ay umalis ng walang palem. Sigurado akong lubhang napagod na kami. Pangalawa, huwag mo nang isipin ang maraming bagay. May operasyon sa gitna ng mata ka bukas. Magpahinga muna kang magandang gabi. Pangalawa, ang kakaibang kapatid ko ay darating sa loob ng 3 araw. Pangako, nakita niya ang magandang paningin mo. Mas masaya siya kaysa kung anuman na regalo ang natanggap niya. Lahat ay masaya. Tama. Ang kakaibang kapatid ko'y paborito ka niya. Sa panahon pa niyang maliit, tinuruan niya ako. Kapag lumaki ako, ibibigay ko sa iyo ang aking kornea. Kung ang mga mata ko ay papalitan ng kapatid na babae, mas gugustuhin kong hindi na makakita kailanman. Ay naku. Bakit hindi ako makapagpakatulad ng mga normal na tao? Bakit? Okay lang ba ang pangalawang kapatid? Susuportahan kita. Kuya, tutulungan kita makita iyon. Bunso, masusulyapan na natin iyon. Balik ka na rin. Patawarin ninyo ako. Ang operasyon ni Ginoong Pangalawa ay nagtagumpay. Mama at Papa. Ay. Kuya. Tata. Ay. Anak, nakikita mo na ba ang nanay mo? Talaga bang nakikita mo? Ang ganda. Salamat sa donor na ito. Si Xiaoming. Kaya't nakuha muli ang liwanag. Dapat tayong magpasalamat ng mabuti. Ito'y utang na loob habang buhay. Mama't Papa. Matagal na akong nagpadala ng tao para makipag-ugnayan. Ang magsasarang nagbigay ng liwanag, kaya hindi maintindihan. Kaya susulat akong liham ng pasasalamat. Kuya, tulungan mo akong ibigay sa donation center. Walang may inom. Huwag ka mag-alala. Oo. Kuya. Kuya. Ang galing. Sa wakas, makikita mo na. Ginoong Lu, bakit hindi dumating si Miss Mingyu para sa follow-up? Muling suriin. Ano ang hinahanap? Hindi nyo ba alam, may congenital hypoglycemia si Miss Mingyu. Maaari itong magdulot ng shock o kahit kamatayan. Matagal na siyang, lampas na sa oras ng check-up. Mom, Dad. Mali ang daan. Nasa tabi ang bituin. Ayos na. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Naghihintay pa ang bituin sa atin. Hindi ka pa ba nasiyahan? Umalis ka na at magpanggap na patay. Kailangan kong uminom ng gamot. Huwag nang magpanggap. Anong sakit mo? Nagpaasa ka ng ganto kay Stella. Patuloy kang nagpapakita ng pagmumura. Mag-umpisa ka na ng patawarin siya. Bunso. Anong ginawa namin sa iyo? Bunso. Masama ang iyong kalusugan. Tunay kaming wala akong alam. Ginawa ko pa rin siya para sa kanya. Hindi ko karapat-dapat maging kapatid niya. Siguro ay takot na hindi kami mag-alala, kaya hindi niya sinasabi sa akin. Totoo akong kasalanan. Kung hindi ako bumalik, sige na. Walang anuman sa'yo. Kami ang nagkulang sa kanya. Ngayon na siya ay bumalik. Dapat tayong magbigay ng doble sa mga pagkukulang nitong nakaraang 2 taon. Ikalawang kuya. Ngayon ay maayos ang iyong mga mata. Saan mo gustong pumunta? Sasamahan kita. Gusto kong umuwi. Gusto kong makita ang bahay kasama si Bunso, kung saan tayo namuhay. Ikalawang kuya. Dahan-dahan ka lang. Walang anuman. Kahit na di sinasadya ay mahulog si ate. Hindi na siyang magiging sakit. Kahit na hindi ko naman siya sinusuot, hindi na siyang magiging sakit. Hoy Ong. Anong to? Nagpa-fold kami ng Japanese origami. Sinabi ng kaibigan ko, kailangan ng 999 na origami paper cranes. Pwede nang magdasal. Gusto kong magdasal. Makikita ito ng kuya. Lahat ng ito ay panlilin lang.
Hindi, gusto kong iPad Ong. Pagkatapos iPad Ong, ilalagay sa ating lihim na base. Anong base? Sikretong base ah. Naalala mo ba noong bata tayo, kasama si Bunso, mayroon tayong sikretong base. Gusto kong tingnan. Mommy at Daddy, Shing Chen. Ilibat natin si Bunso. Kuya, nandito na kayo. Kuya, ang tagal nyo. Matagal na akong naghihintay sa inyo. Sa susunod, tiyak, hindi ko na kayo pababayaan. Itong maliit na kuneho ay regalo ko sa maliit na kapatid. Parang ito yung sa atin noon. Isang kahon na nagsisilbing puno ng mga lihim. Halos nakalimutan ko na. Mayroon pa tayong lihim na base. Nag-iisa ang nakababatang kapatid na nakasulat ng ganito karami. Siya lamang ang nakakaalala. Palagi niyang iniisip tayo. At tayo. Naiwan ako sa isang orphanage mula pagkabata. Akala ko, wala na akong pamilya sa buhay na ito, hanggang sa dumating sila. Doon ko naintindihan, na ang mahalin ay napakainit. Sa bawat araw na kasama sila, para akong nasa isang panaginip. Nagmamay-ari ng mundo, ang pinakamahusay na saya. Ang bunso. Napakahalaga nito para sa akin, ang mahirap na makamit na pagsuyo, ngunit nabubuhay akong namumulila araw-araw. Dahil sobrang mabuti ng mga kapatid ko sa akin, baka mapuno ang aking takot pagkagising ko. Mga kuya, halos nakilahok sila sa lahat ng mga unang pagkakataon sa aking buhay. Sila ang nagbigay kulay sa aking buhay. Unang pagkakataon na umarte sa entablado. Unang pagkakataon na magpakulot. Unang pagkakataon na subukan ng bridal gown. Wow! Dito. Mga kuya, tinuro nila sa akin kung ano ang pag-ibig. Gagawin ko rin ang lahat para mahalin sila. Busy ang kuya. Palaging hindi makatulog. Sana ang ginawa kong lavender sa Shane. Maaaring tulungan si Sangge sa kanyang tiyan. Masama ang tiyan ni Sangge. Nag-aaral ako ng maraming recipe. Sana ay mapabuti ang kanyang tiyan dito. Si Ernie ang pinakaaliw na akin. Hindi siya makakita. Ngunit lagi siyang nagpapakasaya na wala siyang pakialam. Ikalawang kuya, alam ko, ayaw lang niyang mag-alala tayo. Sa totoo lang, sigurado akong labis siyang nalulungkot. Kung maaari, handa akong ibigay ang lahat. Palitan si ikalawang kuya ng liwanag. Ngunit bago iyon, palagi akong susunod sa kanyang likuran. Gagawin kong kanyang mga mata. Protektahan siya. Bunso. Bumalik ka na agad. Hindi pa sinabi sa iyo ni ikalawang kuya. Nakita na siya ng pangalawang kuya. Hindi pa alam ng pangalawang kuya. Paano kaya ang hitsura mo? Pangalawang kuya, maganda ang iyong mga mata. Huwag kang magmadali. Magpapakita ako kagad sa iyo ng handog na ginawa ni Sansei. Nandyan. Ang mga alaala natin sa mga taon. Ayos. Ano to? Ikaw, huwag kang gagalaw, miss. Ikaw, alipi. Minsan ka pang hamarang sa akin. Yung babae umalis na. Anong ginagawa mo sa mga basura na ito? Ito ang huling bagay na ibinigay ng ginang. Hindi mo kayang patunayan iyon. Tandaan mo, mula ngayon paano, sa bahay na ito, mayroon lang akong ginang. Ito ang bullet journal na ginawa ng ginang at ng mga ginoo. Hindi mo kayang patunayan iyon. Magagalit ang mga binatilyo. Isang sirang kwaderno lang naman. Kahit nasirain ko ito. Ano ngayon? Hindi pwede, ginang. Hindi pwede, ginang. Ako ang paboritong kapatid nilang lahat. Itigil mo. Tignan. Magandang gawa ba? Mamaya na lang matatapos ko ang buong libro. Mayroon tayong lahat ng magandang alaala, mula bata hanggang ngayon. Kahit ilang. Nagod na ka na ba? Hindi ako nagod. Nang makita ang mga larawang ito, parang naranasan muli ang kaligayahan. Sige, susundan kita sa pagputol. Kapag tumanda na tayo, bubuksan natin ang mga alaala. Bunso, kaya kailangan itong ingatan ng mabuti. Sino ang nagpasunog nito? Ito ang aming mga alaala kasama si Xiaoyu sa loob ng 12 taon. Lahat ito ay sinunog mo na.
Hindi ba't ito ay isang personal na tala? Kuya, wala na kayong kaugnayan sa kanya. Hindi na siya ang inyong kapatid. Kung gusto mo, maaari tayong gumawa ng sama-sama sa hinaharap. Ikaw ay iba sa kanya. Kung muli mong hahagip ang mga bagay ni Xiaoyu, tiyakin na hindi kita iiwanan. Lumabas. Ha? Magbigay ka agad. Hahanapin mo ang pinakamahusay na eksperto sa pag-aayos sa buong mundo. Wala nang kailangan. Hindi maintiis ang pag-repair. Kung babalik ang bunso, nakakita siya na masama ang planner. Magiging malungkot siya. Hindi. Hindi babalik ang ginang. Siya na nga. Tiya yun. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ko. Ginoo. Kahit na bumalik. Mahirap nang ayusin ang puso. Basta't bumalik si Xiaoyu, siguradong makakahanap tayo ng paraan upang patawarin niya tayo. Hindi ba't ito ay isang notebook lang? Sasamahan ko siyang gumawa ng 100, 1,000. Babalikan namin ang mga pagkukulang. Noon, kami inalito, ngunit mahaba pa ang buhay. Bawat minuto at segundo ay pagkakataon namin ituwid siya. Ipapaalam ko kay Bunso kung gaano namin siya kahalaga. Kapag bumalik siya, maaari na tayong magkaroon ng family photo. O nga pala, nabanggit ko na kay Bunso. Pagkatapos ng celebration, bibili ako ng pusa, na eksaktong katulad ni Xiao Chuanyuan. Bumalik na siya. Kailangan kong magmadali. Pero saan ako makakahanap ng eksaktong katulad na pusa? Hawak ko ang litrato. Pupunta ako sa pet shop at isa-isa silang hahanapin. Siguradong makikita ko ito. Mayroon ka bang litrato? Wala. Pero alam ko kung saan ito makikita. Alin? Ang daming CCTV footage. Paano natin ito hahanapin? Dahan-dahan lang. Paano nagawa ni Xingchen na saktan ang nakababatang babae? Bakit ka ganyan ka walang hiya? Lahat tayo ay magkapamilya na naglalaro. Ikaw, isang ampon. Bakit ka nandyan? Ate Xingchen. Pakiusap. Hayaan mo akong sumama sa pagkakataong ito. Matagal na rin akong hindi. Hindi na ako naglakbay kasama ang pamilya. Sila ang pamilya ko. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang malaman mo ang iyong lugar. Huwag kang damaykit sa amin na parang panggagamot na pang-aso. Xingchen Xiaoyu. Tara na. Kuya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako pupunta. Mag-enjoy kayo. Bakit ganyan ka kasadya? Naghihintay na ang pamilya mo sa'yo. Kung gusto mo, di na lang. Hindi ba't kailangan pa naming pakiusapan ka? Xingchen, tara na. Magpunta na tayo. Narito ko ako'y naniniwala na siya ay nagbibigay ng loob. Hindi siya gustong magpunta sa biyaheng ito. Hindi namin inaasahan na kami ang may kasalanan. Ang mga bituin ang nagmumulat sa amin. Una, hanapin natin si Xiao Tuanyuan. Tapos, hahanapin natin si Lu Xingchen para sa usapan. Nahanap na. Paano nangyari yun? Maliit na hayop. Ikaw at ang iyong amo. Kailangan kayong umalis sa bahay na ito. Paano ito posible? Hindi siya makapaniwala na nakatago siya ng ganito sa harap namin. Ito at sa harap namin. Parang ibang tao. Hindi ba? Sa mga taon na ito, lahat tayo ay niloko niya. Kuya, narito ba ang small round cake? Paano mo masasabi na hindi ka kasinayan tungkol sa asong iyon? Tumingin sa mga sugat na ibinigay ng bituin. Pagkakita ko na lang siya, sasaktan kita. Lu Mingyu, buwisit ka. Kuya, siya ang nagpatay kay Xiao Chuantuan. Siya raw ang hindi kami naniniwala sa kapatid namin. Kaya siya ay tumatakas at ayaw makita kami ngayon. Lu Xingchen. Pinatay kita. Maganda talaga ang dress na ito. Lu Mingyu. Naglalaki pa ko. Mas maganda pa ako sa'yo. Sa wakas, umalis ka na. Ang mga bagay na ito ay akin na. Ngunit, hindi mo kailanman malalaman na ikaw ang tunay na anak ng Lu pamilya. Kung may dapat sisihin, kayo na lang ang dapat sisihin. Lahat kayo ay mga tanga. Kuya, sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mong galawin ang mga bagay ni Xiaoyu. Hindi. Gumagawa lang ako ng ano pa ang gusto mong itanggi sa amin. Bunso, huwag mo nang galitin ang kapatid mong babae. Hindi naman ito isang lumang damit. Hintayin mo si Xiaoyu na bumalik.
Bibili tayo ng bago para sa kanya. Bumili tayo ng isang cabinet, nanay. Sa mga nakaraang taon, palagi nang pinapahamak ni Xingchen si Xiaoyu. Pinatay pa niya si Xiao Tuanyuan. Ano? Mga bituin. Ano kaya ang nangyayari dito? Hindi ako, kuya. Huwag mong pansinin ang kanilang sinasabi. Laging gusto ko siyang kapatid. Paano kaya masusugatan niya? May maliit na reunion pa. Namatay ito. Nalungkot din ako. Nag-aakusa ka pa. Ginawa mo ang mga bagay na iyon. Nakita namin lahat iyon sa surveillance. Hindi mo ba sinabi? Ninakaw ba ni Xiaoyu ang kwintas na ito? Sana'y pakiusap ko sa iyo, kapatid. Yung kwintas na iyon ay regalo ng mga kuya ko sa akin bilang pagbabalik. Ibalik mo sa akin, okay lang ba? Alam mong napakahalaga ng kwintas na iyon. Para kay Xingchen. Ninakaw mo pa ito. Wala ka ng konsensya. Wala ako. Hindi ko talaga ninakaw. Puro ka kasinungalingan. Paano ka namin pinalaki sa pamilya ng Lu? Ganito ka na lang. Humingi ka ng tawad kay Xingchen. Agad mong ibalik ang mga bagay. Kung hindi, hahagwin kita sa labas ng pamilya ni Lu. Bakit hindi mo ako'y naniniwalaan? Sa mga taong ito, lagi kang pinapahirapan si Xiaoyu. Walang ginawang masama si Xiaoyu. Hindi iyon totoo. Nasa labas ka na ng 3 taon. May utang kami sa iyo, para makapagbigay ng pabigat sa iyo. Kinabayaan namin si Xiaoyu. Hindi mo pa ba sapat ang kasiyahan? Xingchen. Paano mo kayang gawin ito sa iyong kapatid na babae? Talaga namang sobrang lakas ng loob. Xingchen. Habang hindi pa bumabalik si Xiaoyu, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya ng maayos. Ako ang tunay ninyong anak na babae. Tunay na kapatid na babae. Bakit kailangan ninyong pahalagahan ang isang ampon? Sasabihin ko sa iyo, sa puso ko, hindi ka makakatapat kay Xiaoyu. Ngayon, umalis ka sa silid na ito. Mabilis, umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ko inasahan. Ganito pala si Xingchen. Si Xiaoyu pa rin. Masunurin at matalino. Noong dati si Xiaoyu. Nasa harap ko lang, walang pakiramdam. 2 araw pa lang ang nakalipas, naiisip ko na siya. Sa loob ng 2 taon, napakalayo ng mga pagkakamali namin. Kapag bumalik na ang nakababata kong kapatid, magsisimula tayong muli. Ito ang CCTV Entertainment Channel. Ito ang Entertainment Channel. Narito ang pamilya ni Shangsen. Narito si Zuzi na may mahalagang balita. Narito ang mga taong nasa pakikipagtalakay. Narito si Luodan at Araw ng Ligaya. Sinalubong sila ni Shanfeng at si Mingmeng. Narito ang pamilya ni Li. Para sa iyo ang kanilang inihanda ang malaking pagdiriwang ng kaarawan. Para sa iyo ang kanilang inihanda ang malaking pagdiriwang ng kaarawan. Naghihintay ka ngayon ng iyong pamilya sa balikang bahay. Ito ang KBS News Channel. Si Lu Mingyu. Maligayang kaarawan. Ang iyong mga magulang ay naghihintay sa iyo sa balikang bahay. Maligayang kaarawan si Lu Mingyu. Ang iyong mga magulang ay naghihintay sa iyo sa balikang bahay. Ngayon ang araw na bumabalik ang kaka, dapat itong makita niya, ang ating sinseridad at pagmamahal. Ito ay dinisenyo ko kasama si Allen, ang designer. Lahat ay natatangi sa mundo. At saka, ibibigay ko rin ang patent ng Starrymon Sleep Plan kay Little Sister. Nag-prepare akong ilang mura na kotse para sa kaka. Mayroon din akong ilang daang security guard. Ganito, wala nang makakapahirapan sa kanya sa hinaharap. Kinuha ko ang lahat ng almasigan ng brand na Alice. Nakuha niya lahat. Gusto kong gawin ng aming kaka, ang pinakamaliit na buwan sa aming pamilyang Long. Ako at ang nanay mo ay magbibigay kay Xiaoyu ng 10 set ng mga bilya sa Yuli ang buwan. Umaasa rin kami na siya sa hinaharap ay magkakaroon ng suporta. Ang mga ito ay dapat sana sa akin. Lu Mingyu. Hintayin mong bumalik ako. Hindi na kita palalampasin. Miss. Ang iyong seremonya ng pagdadalaga, si tita yun ang magpapatunay. Matagal na ang lumipas. Bakit hindi pa umuwi ang nakababatang kapatid? Hindi ba siya nagmamakaawa na patawarin tayo? Malapit na ba siyang umuwi? Hello, tatanungin ko lang, bahay ba ito ni Lu Mingyu? Oo, narito ang isang sulat mula sa kanya. Kaya ba, ito ang sorpresa ni Xiaoyu sa atin. Ito ay sorpresa ni Xiaoyu para sa atin. Ang batang ito ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Sa halip, siya pa ang naghanda ng regalo para sa atin. Bilisan mo, buksan mo at tingnan kung ano ito. Ito ang ipinadala ko para sa mga donor. Salamat sa pagpapabalik ng aking liwanag. Kahit hindi ko alam kung ano ang iyong naranasan. Bakit kailangan piliin ang mag-donor ng cornea? Ngunit huwag kang mag-alala. Dadalahin ko ang pag-asa mo na mabuhay ng mabuti. Nais ko rin sa iyo na maging maayos ang lahat. Guro, nagkamali ka ba ng padala?
Talagang ito ang liham, na ipinadala ko sa pamamagitan ng aking kuya mula sa ospital. Tama nga, ang address ng pagtanggap ay ito. Ngunit ang liham na ito ay talagang ipinadala ko para sa mga donor. Paano mangyayari iyon? Imposible. Ikaw. Ang aking mga mata ay para kay mga kapatid ko. Luminyo, maaari akong makakita ng maayos pagkatapos. Hindi na kailanman marinig ko na. Planong maging mata ko ka. Oo. Sige. Kuya, pagkatapos, subukin mo, tingnan mo muna ang mundo. Ilalagay ko na lang ulit ang mga mata sa kapatid kong babae. Ilalagay ko na lang ulit ang mga mata sa kapatid kong babae. Kuya. Calm down ka. Aking magandang anak. Bakit ka ganyan katanga? Ibinigay ni Xiaomi ang kanyang kornea sa pangalawang kapatid. Mga ilang araw na siyang nag-iisa sa labas. Paano siya nakaligtas? Iya yun. Saan ba talaga pumunta si Xiaoyu? Sabihin mo na sa amin. Hindi niya ako pinapayagan na sabihin. Tita yun. Wala si Xiaoyu ngayon. Ano ang gagawin natin kung may nangyari? Noon, kami ang may kasalanan kay Xiaoyu. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang gusto naming ayusin ito para sa kanya. Tita yun. Ikaw naman po ang magtatanong. Pakiusap kita, Ginang. Ang lahat ng mahalagang bagay ng babaeng iyan ay nasa loob ng ater. May isang kahon doon. Buksan ninyo ito at tingnan. Tingnan. Ano? Lina. Nina, paano kaya ito maaari? Ito ang ginang. Ang mga bagay na ibinigay niya sa inyo. Hindi maaaring mangyari. Paano kaya maaaring mamatay ang isang tao ng mabuti? Hindi. Hindi tama. Ang petsa dito ay Pebrero 11. Ate, Pebrero 14. Nasa atin pa siya. Paano siya makakakuha ng kanyang sertipiko ng kamatayan ng maaga? Tiya yun. Ang kakaibang kapatid na babae ang pinagbibigyan mo akong Ma'am Aril. Tama ba yun? Sa nakaraang 2 taon, kami ay nagiging walang paningin at walang pag-iisip. Kaya't siya ay hindi nagustuhan bumalik. Paano kaya maaaring gamitin ang kamatayan upang ipakinabang namin? Hindi posibleng mangyari iyon. Aling Ate Clang. Pahintulutan mo kami makita siya, dahil sa dami niya. Nasa inyong isip. Bakit kayo ni hindi ganyan sa kanya noong una? Hindi na. Talaga naman, lahat na. Ito ang ibinigay sa inyo ng ginang. Tita yun. Kung may araw na makikita nila ang katotohanan, ibigay mo sa kanila ang ito. Wala nang ibang kailangan pang sabihin. Wala nang ang tawag sa iba. Oo. Pagkatapos bumalik si galing sa seremonya ng pagpapahayag, isinulat niya ang seremonya ng pagpapahayag. Buisit. Paano ka pa nagkaroon ng tapang na makipag-away dito? Siya naman ang iyong kapatid. Paano ako nagkaroon ng iyong katulad na katauhan na parang banta? Saan kami nagkakamali sa iyo? Upang gawing feedback para sa amin, tanging pagluluksa ko noon ay dahil sa pagdadala mo sa pamilyang Lucas. Kaya nangyari ang ganitong bagay ngayon. Luminyo. Sa mga nakaraang taon, ibinigay namin ang lahat ng iyong pabor. Ngunit ginawang biro mo lang ito. Sobrang nabigo ako. Kuya, isang hindi pamilyar na asong ulol. Ngayon, silan, ang pamilya ko, ay magiging maghiwalay sa iyo. Ako ang nagpapalayas kay Xiaoyu. Papa. Mama. Kuya. Ito ay siguro ang huling pagkakataon na ganyan ko kayo tinatawag. Nang makita ninyo ang video na ito. Ako ay malamang ay naiwan na. Ngayong gabi. Sa sandaling sinabi ninyo ko na, ito ang paghiwalay natin. Lahat ng labis kong pinagsisikapang kontrolin, may sagot na tayo. Umalis. Ito ang tanging pagpipilian ko sa ngayon. Naniniwala ako, na minahal mo ako. Di ba?
Noong una, kinuha ninyo ako mula sa ampunan. Hinailan ninyo ako mula sa kadiliman. Kayo ang nagbigay sa akin ng tahanan. Nagturo sa akin kung ano ang pag-ibig. Sa pamilya ng Lu, nagdala ako ng 12 taon ng pinakamasayang karanasan, na nag-iwan ng maraming magagandang alaala. Ang mga alaala na ito, ay karapat-dapat kong ingatan habang buhay. Parang iniisip ng langit na masyado akong sakin, kaya binalik nito ang mga magagandang sandaling iyon. At kayo, parang talagang iniwan niyo ako. Tayo, sa wakas, ay nandito na sa panahon ng pamamaalam. Kuya, papaalam na. Salamat sa pag-aalaga sa akin habang ako'y lumalaki, parang isang gabay na nagtatakip sa akin mula sa hangin at ulan. Binabati rin kita, sa wakas ay makakamit mo na ang iyong ninanais. Malapit na magtagumpay ang plano sa pagtulong. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Naway lagi kang masaya. Kuya, paalam na. Salamat sa paggaling at pagpapawis ko, sa akin. Sa wakas, binabati kita, makakita ng mundo ito. Maganda ang iyong mga mata. Pagkaraan, mas marami kang tingnan sa ganda ng mundo. Kuya, paalam na. Salamat. Dati ay handa kang maging aking kabayani. Masamang pakiramdam ang iyong tiyan. Pagkaraan, tandaan mong kumain sa tamang oras. Mahalin mo ang sarili mo ng mabuti. Tatay, nanay, paalam na. Salamat sa inyo. Binigyan ninyo ako ng isang mainit na tahanan. Taos-puso rin akong bumabati sa inyo. Sa wakas, nahanap ko ang aking tunay na anak na babae. Kayo. Dapat talagang mag-enjoy sa ligaya ng pamilya. Yue. Ang inyong kabutihan ay mananatili sa aking puso. Na maging anak ninyo. At kapatid na babae, ako'y napakaswerte. At masaya. Salamat sa inyo. Sa ibinigay ninyo sa akin, isang magandang panaginip. Ngunit ngayon, nagdimistulang gising na. Dapat na akong umalis. Sana sa susunod na buhay, tayo. Huwag nang maging pamilya muli. Lu Xingchen. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Bumalik ka pa ba? Ikaw ang dahilan kung bakit si Xiaoyu. Dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Panganay. Panganay. Siya iiyaring kapatid mo. Paano mo siya maaaring patayin? Pangatlo, alam namin na iniinda mo si Mingyu. Ngunit huwag mong gawin ang isang bobo. Magpapakalma ka na. Ay pakalma mo. Mga bituin. Bunso, paano mo mapapatawag ang buhay niya sa bituin? Tama. Wala na tayong Siyang Moon. Hindi na natin kayang mawalan ng Siyang Star. Dahil sa paulit-ulit na pang-aapi at paghihikbi niya, at sa pilitan niyang pagpapalayas kay Xiaoyu, nawala ng tiwala si Xiaoyu sa atin. Kung hindi na babalik si Xiaoyu, tinataya ko, na hindi ko siya papayagang manatili sa pamilya Lu. Doktor, kumusta na ang anak kong babae? Ang sakit sa puso ng pasyente ay malubha. Lumabas na rin ang mga resulta ng nakaraang pagsusuri. Siya ay may namamana na sakit sa puso. Inirerekomenda ko sa inyo na magpa-check up. Wala namang kasaysayan ng sakit sa puso ang pamilya Lu. Paano naman ni Xingchen ito? Tama nga. Nagpapasuri tayo taon-taon. Kung may lahing sakit sa puso, dapat nalaman na ito. Oo nga, kamusta na ang kaso ni Xinchang? Uri ng dugo. Ang mga magulang ay may A na uri ng dugo. Paano siya magkakaroon ng B na uri ng dugo? Hindi ba't si Xingchen ay anak ng pamilya Lu? Hindi. Noong kinuha namin si Xingchen, kinumpirma ng ospital ang mga record mula sa ampunan. Talaga siyang anak namin. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Lu Xingchen at laruhin ito. Sino ka ba talaga, kuya? Ako ang kapatid niyo.
Gusto mo pa bang lokohin kami? Wala namang sakit sa puso sa pamilya namin. Pero ikaw ay may namamanang sakit sa puso. Pareho namang A ang dugo ng mga magulang. Ikaw ay B-type. Hindi ka pa ba nagsasabi ng totoo, kuya? Dito ay tiyak na may pagkakamali. Binalaan kita. Kapag nalaman kong mayroon kang masamang balak, tinitiyak ko na magiging mas masahol pa ito kaysa ngayon. Tama. Talagang hindi ako inyong tunay na anak. Ano ang sabi mo? Kayo ang unang nakahanap sa bahay ampunan, at nakakita sa akin. May pagkakataon na makatagpo ng yaman at kasikatan. Bakit ko hindi ito sasamantalahin? Kinuha niyo kami ng 2 taon. Dahil sa atin, ginagamit natin ang maliit na kapatid. Ikaw ay dapat mamatay. Pinaghahandalan mo lang ang tao. Nagkaroon ng maling ulat ng DNA. Bayad mo na ang lahat ng ginawa mo. Sino ang sinabi na ang ulat ng DNA ay mali? Noong una, nagmali ang orfanato sa dokumento. Ako lang naman ay sumunod sa pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ang ating tunay na kapatid na babae ay nasa bahay ampunan na iyon? Sabihin mo na sa akin. Nasaan siya? Sino siya? Napakabobo. Nandyan lang siya sa paligid mo. Bakit hindi mo siya napansin? Siya ay si Lu Ming Yu. Tumahimik ka. Kung magbabalat kayo paulit, gagawin kong hindi ka makabuhay sa Jiangcheng. Siraulong matanda, hindi mo kayang isipin na nagawa mo ang ganoon. Nasaktan ang iyong sariling anak na babae. Siya pala si Xiaoyu, ang tunay nating anak. Siya ang nag-iisang liwanag ng pamilya Lu. Lu Shengchen. Ano ba ang gusto mong gawin? Lahat tayo'y mga ulila. Bakit siya lang ang maaaring makuha ninyo bilang tunay na anak ni Aling Luna, habang ako, kailan may kailangan lang umibigat at magtiis ng kahirapan? Hindi ko ito tanggapin. Ngunit ngayon ay okay na. Siya ay patay na. Ako ang pinagbibigyan mo. Pumunta ka na. Tanggap mo pang ipinaasa mo si Xiaoyu. Pinaglalait mo pa ang kanya. Pinapahirapan mo pa ang kanya. Patayin mo pa ang kanyang pusa. Hindi lang iyon. Ang pagbagsak sa hagdan noon ay ginawa ko rin iyon natin. Ang insidente sa cold storage ay isang pang-aatake ko rin sa kanya. Pero kayo, ay pinakulong siya ng isang buong gabi. Noong nakaraang salo-salo, gusto ko sanang mahulog si Lu Huizuan na bulag sa Greenland Rock. Sayang. Lu Xingchen. Hindi kita palalagpasin. At saka, yung sinaksak ako ni Lu Mingyu, sadyang pinagsabungan ko siya. Ito ay isang maliit na bahagi lamang. Mayroon pa akong mas marami. Gusto niyo bang marinig? Gusto niyo bang marinig? Sumpa. Gusto kong ipagbabayaran mo ng buhay ang bunso. Pangatlo. Sana mapatay siya. Masyadong mura para sa kanya. Pahirapin mo ako. Ngunit ang aking mahal na pamilya, talagang kayo ang nagpatay kay Lu Mingyu. Kayo ang mga may sala. Sino ba talaga ang pumatay kay Lu Mingyu, kundi kayo? Akala nyo ba, ay kung anong maganda kayo? Sinasabi nyo na. Mahal nyo si Lu Mingyu. Pero totoo bang mahal nyo siya? Anong sinasabi mo? Lu Puishen. Especially ikaw. Bawat beses na nilalagay ko siyang kasalanan, ikaw ay agad-agad sumusungkot upang sigawan siya, at tapyanan siya. Ito ang sinasabi ninyong pag-ibig. Lu Guangze. Sa panlabas, ikaw ay isang matuwid na kuya. Ngunit kapag bahagya akong nagpakumbaba, nagsusungit, agad-agad mong ibinibigay ang kanyang mga bagay. Ito ang sinasabi ninyo na pag-ibig. At ikaw, Lu Kenming. Bulag ang iyong mga mata at bulag din ang iyong puso. Si Lu Mingyu ay palaging handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa iyo. Ngunit sa isang iglap lang. Hindi ka nagatubiling. Tumayo sa aking panig at akusahan siya. Ito ba ang sinasabi ninyong pag-ibig? Ang pinaka nakakatawa ay kayo pa. Naroroon kayo ngunit alam ninyo na, narito kayo na alam ninyo, na mayroong ilang bagay na mali ang ginawa ko. Ngunit dahil dito, bilang akin kong anak, walang pag-aalinlangan kayo, sumuko ka sa akin. Pinoprotektahan ako ninyo. Walang pansin sa gaano kalaking pagkakasala ang dinanas ni Lu Mingyu. Ito ang sinasabi ninyong pag-ibig. Ang sinasabi ninyong pag-ibig ay hindi pagtitiwala sa kanya, pagsawalang bahala sa kanya at pagdudulot ng sakit sa kanya. Kayo mismo ang nagdala sa kanya pabalik, pero kayo rin mismo ang nag-iwan sa kanya. Talagang nagdulot ito sa kanya ng kawalang pag-asa at pagkamatay ng puso. Hindi ako. Kayo ang mga ito. Siya'y inaasahan bilang mahalaga. Pamilya. Xiaoyu.
Pasensya na lang akong binabato kita ni nanay. Nagmamahal-mahal kita at nagmumungkahi ng pagbalik mo. Ngunit pinagdurusa kita ng higit pa sa lahat. Ako. Si Xiao Yu. Ang tatay mo'y karampot. Sinasabi ng tatay na siya ang magiging panuto sa iyo. Naririto na namumugli sa iyo. Hindi tama si Tang. Si Tang ay isang hayop. Kami ang nagpasya at naniwala sa maling impormasyon na nakasakit sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, ngunit nanunumpa ako sa sakit na dinulot mo sa kanya. Gagantihin kita ng libo-libong beses. Bawat araw ng natitirang buhay mo ay mamumuhay ka sa sakit. Bawat segundo ay nagiging pagsisisi. Sinong narito? Ano ang gusto ninyong gawin? Ako ay anak na babae ng pamilya Lu. Gusto ba ninyong mamatay? Ang kapatid ko ay anak na lalaki ng pamilya Lu. Hindi kayo palalampasin ng kapatid ko. Dalhin sa bahay ampunan. Mom at Dad. Kuya. Bumalik na kayo. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Nako, Mommy, pasensya na. Ginoo, hindi tao. Ito ang aking liham ng pagbibitiw. Tita yun. 20 taon ka nang nagtatrabaho sa aming pamilya. Mayroon ka bang problema? Sabihin mo lang, makatutulong kami. Ang batang babae ay umuwi na. Ako ay hindi rin kaya magtago dito. Ito ang batang babae. Ito ang regalo niya para sa inyo. Ito ay nagpadaluyog ng eksperimento ng 2 taon, hanggang sa hindi ito napigil ang simulan. Big Brother, huwag mong ipapakita. Huwag kang sumuko. Sa tingin ko, ang eksperimento mo ay napakahalaga. Tiyak na makakalikha ito ng halaga. Ikaw ang magiging susunod na bituin sa pananaliksik. Kapag naaprubahan na ito, ay papangalanan ito sa iyong pangalan. Tawagin. Planong pagtulog ni Mingyu. Okay ba? Oo, okay. Sige, sa oras na iyon, gagawan ko ng espesyal. Napakalaking tropeyo si Kuya. Samantalahin ang pagkakataong ito, formal kong ipinapalam sa lahat, ang plano ng pagtulog ni Mingyu ay papalitan ng plano ng pagtulog ng Shigyu. Bunso. Nadaya ka ng nakatatandang kapatid. Pasensya ka na sa iyong dating suporta at paglitbik. Ngiting mabuti talaga ang araw ngayon. Nagsisimula nang magbubulaklak ang mga puno. Malungkot na malungkot akong hindi ko makikita ang lahat. Ang kuya ko ay wala sa panganib. Hindi mo makikita. Sasabihin ko sa iyo, magiging iyong mga mata. Bunso. Magandang mayroon kang talaga akong Lumingyu. Sa susunod ay makakakita na ako. Sa susunod ay huwag nating muling marinig ang sinabi mo na gusto mong maging ang aking mga mata. Ang linya na iyon. Bunso. Ikaw ang nagtakda kay Dr. Dalisay sa liwanag. Si Kongko naglaho ka pa. Padonate mo pa ng mata niya. Bunso. Napakaaya ni Kongko kahit wala siyang nakikita. Basta't bumabalik ka. Si Tatang kasi kadalasang may sakit sa tiyan. Ang dalandan at lotes ang pinakamagandang paglilinis para sa tiyan. Oy, Kuya Tres. Nagluto kita ng lugaw na kamyas at lotus seeds. Maaaring makatulong ito sa iyo na mapabuti ang iyong tiyan at matulog. Kuya Tres, ang aming pelikula, mag-start kasi ito kahit ano. Huwag mo nang gawin yan sa susunod. Nagmumodel-model, talagang nakakainis. Bunso. Inaksaya mo ang oras at lakas mo para ihanda ang recipe para kay Sangay. Ngunit paulit-ulit kitang nasasaktan. Binaboy kita. Si Sangay ay isang siraulo. Kung babalik ka, ano man ang gawin ni Sangay, handa akong sumunod. Ikaw na siguro si Xiao Yu. Ako si Mama. Ako si Papa. Papalakasin ka namin, na parang tunay na anak. Mula ngayon, pamilya na tayo. Saan ba kami nagkulang sa'yo? Gusto mo bang gumanti sa amin?
Tawag dito, hindi mo kilalang asong ulol. Ngayon, ang pamilya ko ay dapat nang putulin ang ugnayan sa iyo. Paano ko maasahang masabi ang ganitong malupit na salita? Para sa isang estranghero. Nasaktan ko pa ang sarili ko. Biological daughter. Si Xiaoyu. Patawad, anak, sa iyong ina. Sabi ng ina, mabuti. Saka kita mamahalin at aalagaan magpakailanman. Ngunit sa huli, patuloy kitang sinaktan. Sobrang nagsisisi ako. Handang ibigay ni mama ang kanyang buhay, para makuha ka pabalik. Hindi. Walang namatay na bunsong kapatid, sasalubungin ko siya. Ako ay mula sa pamilya Lu, pinakamamahal na prinsesa. Ako ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Lu. Kamusta? Nakita mo na ba ang kapatid kong babae? Mahabang buhok at malalaking mata. Ang pangalan niya ay Lu Mingyu. Siya ang nag-iisang kapatid namin. Siya ang anak na babae ng pamilya Lu. Oo, basta magbigay ka ng tulong. Tiyakin namin na malalampungan ka namin. Pasensya na po, hindi pa kami nakakita. Kapatid, tingnan mo to. Bunso, ikaw ba talaga? Sira ang ulo. 3 buwan na, Bunso. Hinahanap na namin sa buong mundo. Bakit wala kaming kahit anong bakas tungkol sa iyo? Bunso. Nasaan ka ba talaga, kuya? Congratulations, kuya. Naging matagumpay ang proyekto. Huwag pang magalak ng maaga. Kung hindi makakahanap ng mga voluntaryo, hindi pa rin may pagpapatuloy ang eksperimento. Huwag mag-alala, kuya. Kapag ako'y lumaki na, gagawin kong volunteer para sa'yo. Huwag ka nang magsabi ng ganyan sa hinaharap. Sa isip ng kuya, anumang tagumpay, anumang negosyo, ay hindi kasing mahalaga sa'yo. Ang tanging hangad ng kuya ay ang iyong walang alalahanin na buhay. HMM. Volunteer. Buhay hindi nakikita ang tao. Patay hindi nakikita ang bangkay. Lahat ng kaugnay na impormasyon, inalis kahit anong iba't ibang ebidensya. Planong pagtulog ni Buwan, ay mahimpit na lihim. Dapat siguraduhin ang seguridad ng impormasyon ng mga voluntaryo. Pagkatapos pumasok sa sleeping pod, ay anunsyo ang balita ng pagkamatay. Burahin ang lahat ng impormasyon. At noong araw na iyon, paano nandito si Xiaoyu? Yung daan. Papunta sa Research Institute. Ang kakaibang kapatid ay hindi sumusunod ng landas. Noong araw na nawala ang kapatid. Iyon ang araw na nagpunta ang volunteer sa sleep pod. Hindi posibleng. Hindi posibleng. Hindi siya kaya gawin iyan. May balita ba si Xiaoyu? Oy, Ginoong Lu. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto para sa akin. Kuya, hindi ka ba nandito para hanapin si Xiaomei? Bakit ka nandito? Ginoong Lu, napakabuti na makapunta kayo sa aming eksperimento. Talagang swerte kami. Huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng eksperimento ay maayos na isinasagawa. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang nakahiga sa loob? Kapatid. Ang ibig mong sabihin ay, ano bang sinasabi ni ate doon? Sinabi niya. Ang ate ko ba ang sinasabi niya? Ginoong Lu, ay nagsagawa ka ba ng absolute confidentiality sa impormasyon dito? Walang tao ang maaaring ipahayag. Ngayon ay inalis na. Sabihin mo sa akin. Kung hindi, tatanggalin kita. Ginoong Lu, bumalik ka na lang. Ay hindi pwede. Pakiusap. Sino ba talaga ang nasa loob? Anak ko ba yan? Tumayo ka muna. Nagmahal ng sobra ng anak ko sa amin. Ngunit nasaktan namin siya. Pinabayaan siya. Mali kami. Hindi kami humihingi ng kanyang pagpapatawad. Gusto lang naming malaman kung nasaan siya. Bigyan niyo kami ng pagkakataong makabawi. Voluntaryo. Ilumin niyo. Si Xiaoyu.
Ang aking anak na babae. Xiao Yu ah. Dumating ang mama para makita ka, Xiao Yu. Ako si Erge. Itigil ang eksperimento, agad na. Kung hindi ay agad kong wawasakin ang institusyon. Wala nang oras. Tatawag na ako ngayon. Kapag nagsimula na ang eksperimento, hindi na ito matitigil. Kung hindi, ang mga voluntaryo ay tanging kamatayan na ang naghihintay. Sobrang pagkakataon. Hindi ko alam. Nang araw na pupunta ang kapatid kong babae bilang volunteer, ginaganap ang pagdiriwang ng tagumpay. Ano ang ginagawa ko? Anong kapatid na lalaki ako? Ang kasalanan ko yan. Ako ang sinabi niyang umalis. At pinutol ko ang ugnayan sa kanya. Hindi ako karapat-dapat na maging ama niya. Sisi ko ito. Hindi ko naalagaan ng mabuti si Bunso. Bunso. Patawad, kuya. Si Xiao Yu, si mama ang may kasalanan sa iyo. Narito ako. Bago pumasok ang kapa. May sabi ba siya sa iyo? Wala. Bago magumpisa ang eksperimento, tananjin ko ang isang volunteer, kung may taong o bagay na hindi niya matitimpihan. At sinabi niyang wala na. Sinuwi namin siya ng paraan iyon. Sigurado akong nasasaktan siya. Pakiusap kita, pumayag kang pumasok at tingnan namin siya. Pumasok at tingnan namin siya. Palayan lang namin siya. Tama talaga yang hindi kita tulungan. Ito ay isang lugar ng sterility. Walang sino man ang maaaring pumasok. Kung hindi, may panganib na mabaygo ang eksperimento. Kailangan ng 30 taon para magtagumpay ang eksperimento. Doon mo lamang siya makikita. Mas mabuting tumingin na lang sa labas. 30 taon. 30 taon. Nahihiya ang nakababatang kapatid sa dilim. Ngunit pinabayaan siyang manubog sa dilim ng 30 taon. Ganito. Ipinuhunan ko ang lahat ng yaman ng pamilya Lu. Sa eksperimento na ito, kailangan mong siguraduhin na magtatagumpay ang eksperimento, at tiyakin ang kaligtasan ng aking anak na babae. Sige ba? Oo. Pakiyano kayo. Bunso. Pakiyano ka. Siyempre na ipagbibigay ng kapatid ko. Nakikita nating wasto ang mata. Hayaan mong makabalik ka ng buo. Bunso. Nandito kami para sa'yo. Hintayin kang magising. Lahat ay magiging maayos. Tatlumpang taon na ang nakalipas. Inilunsad ng Rashi Group ang eksperimento sa pagtulong. Kamakailan lamang ay nagtagumpay ng gusto. Ang mga voluntaryo ay matagumpay na nagising. Ang planong ito ay magtutulak sa buong pagunlad ng teknolohiya ng tao. Huwag kayong mag-alala, nagtagumpay ang eksperimento. Ang operasyon sa cornea ay matagumpay na natapos. Ngayon, maaari na kayong makipagkita kay Ginang Lu. Napakabuti. Salamat. Xiao Yu, Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Sama ka sa amin pauwi. Tayo. Kilalang kilala ba tayo? Pasensya na, maaari bang makadaan?